Narito na ang PTV Balita ngayon. Naglagay ng Advanced Air Quality Monitoring Equipment sa Kamalig Albay ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Layon ng nasabing inisyatiba na magbigay ng real-time data hinggil sa Local Air Quality Index para matutukan ang antas ng ashfall at sulfur dioxide flux na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. Ayon sa kagawaran at LGU ng Kamalig, bahagi ito ng mas malawak na pananagutan ng gobyerno sa environmental transparency at pagpapanatili ng pampublikong kaligtasan laban sa anumang banta ng kalamidad. Sa ngayon, nananatili sa good category ang antas ng sulfur dioxide, particulate matter at carbon monoxide base sa monitoring ng kagawaran. Ipinapanukala ngayon sa Kamara ang pagpapatatag ng industriya ng asukal sa bansa. Sa isinumiteng House Bill No. 9088 o Tunay na Ugnayan, Buhay at Oportunidad sa Asukal o Tubo Act of 2026 ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez, target nitong maamyendahan ang Republic Act No. 10659 o ang Sugarcane Industry Development Act of 2015. Ito ay para tugunan ang nagbabagong kalagayan sa produksyon, presyo at supply ng asukal. Nakasaad din sa panukalang layon itong palawakin ng Sugar Regulatory Administration ang kanilang kakayahan para i-regulate hindi lang ang asukal kundi maging ang ilang sugar substitutes gaya ng high fructose corn syrup at iba pang caloric at non-caloric sweeteners. Bukod dito, kabilang din sa panukala ang mga probisyon para sa price support, emergency cash assistance para sa mga apektadong magsasaka at pansamantalang loan relief program para sa maliliit na magsasaka. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming mga social media sites sa @PTVPH. Ako si Gabby Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.